What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo nagluto na isang special recipe na pwede nating ihain para sa ating mga mahal sa buhay this coming Christmas or New Year or any special occasion ng ating buhay. Ito yung tinatawag nating beef kare-kare. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking paraan kung paano ko niluto ito without using peanut butter at making the kare-kare sauce from scratch. So paano mga repa? Tara samahan nyo ako muli at aking ipapakita dito in the simplest way kung paano ko niluto ito. So tara, simulan na natin ang pagluto nito. Okay mga repa, simulan na natin ang pagluto ng beef kare-kare ala Barrio Fiesta. So ang unang ginawa natin dito ay ating pakukuluan ng bahagya. Gumamit tayo dito ng maskara ng baka at saka tuwalya or hindi natawag natin beef tripe. So ito pagka medyo kayo nagbabudget, ito ang gamitin nyo. Pero okay naman ang inyong budget, pwede kayong gumamit dito ng oxtail. Medyo pricey yun, kaya ito yung alternative na pwede natin gamitin dito. Tapos meron din tayo dito ng karne ng baka. Gumamit ako ng kalitiran. Kasi yung kalitiran, naglalabas siya ng sarili niyang broth na mas masarap. So ito yung initial na pakulo natin for 10 minutes. Ating i-dispose or itatapon ito. Kasi yung pag pinagpapakuluan ng mga tuwalya, para sa akin hindi siya, may amoy siya na hindi kaaya-aya. So ating aalisin yan. So pinaka manggagaling yung ating sabaw o yung broth dun sa pinagpakuluan mismo ng ating kalitiran ng baka. So ito yung second set natin dito. So ayan uli, meron tayo ng maskara or pisngi ng baka at saka yung tuwalya. Pakukuluan natin to sa loob ng 20 minutes muna. So, ang pagbilang nito mag-i-start kapag nag-chik-chik-chik na yung ating pressure cooker. Ayan, katulad yan mga kaibigan. So, pagka kayo naman ay walang pressure cooker, it will gonna take you like an hour or 2 hours bago nyo mapalambot ang ng baka. So, ito, wag nyo munang bubuksan kaagad ang inyong pressure cooker. Baka sumabog yon. So, kailangan nyo ilabas yung air pressure nya. So, ito yung mode technique ko para matanggal ko yung kanyang hangin ng mabilisan. So, kapag natanggal na natin yung hangin, that's the right time para ma-open yung pressure cooker. So, after 20 minutes, atin namang inad dito yung ating kalitiran na baka. So, ayan. So, ating magpapakuluan ulit ito ng 30 minutes. So, all in all, sa palambutan ng aking baka ay umabot tayo dito ng mga 50 minutes sa palambutan. So, same drill again. Antayin natin mag-chik-chik-chik para mag-start tayo ng counting natin dito. Tapos ito yung second step natin. Meron tayo ditong binili sa palengke na mani. So ating itong lulutuin ng walang mantika. In that way, mas maglalabas siya further ng kanyang flavor at saka magmamantika ng konti yan. Ngayon hindi ko siya masyadong i-roast o tutustayin. Ay, baka kasi pumait eh. So konti lang para lang magmukha lang hindi siya anemic. Kaya ako ginawa yan. Tapos kung meron kayong blender or food processor, ito dudurugin natin to. So yung ating kare-kare sauce mano-mano natin ginawa at hindi tayo gumamit ng peanut butter. At garantisado ko sa inyo mga kaibigan, ito ay kalasa ng Barrio Fiesta. So antabayanan nyo lang yung next ingredient ko dito kung bakit ko nasabing kalasa ng Barrio Fiesta. At malalaman nyo yan kapag sinubukan nyo itong steps ito. So yun ginawa, yung unang giling natin, kumuha tayo doon ng hindi masyadong pinong pagkadurog ng mani. Kasi gagamitin natin pang toppings yan. Tapos yung the rest, nagpino na tayo dito ng paggiling ng ating mani. Tapos nag-add tayo ng water para ma-achieve natin yung texture ng pang peanut butter. Ngayon, kung kayo naman ay hindi available sa area nyo yung ganitong mani at saka yung, kunyari, you're on the go. So, bilhin lang kayo ng peanut butter na hindi matamis. Kasi pag matamis yung kare-kare, para sa akin, ang hirap kainin. So, mas maganda yung unsweetened yung peanut butter. O kaya yung mga mamasitas na instant pack. May mga ganun naman eh. Pero ito kasi, worth it ang paggawa nito mga kaibigan. Kasi talagang kuwang-kuwa nyo yung lasa ng kare-kare sauce ng Barrio Fiesta. Tapos ito yung third step natin. This is an optional step. Gagawin ko kasi ito para maganda yung aking pagpiplating mamaya. So, nag-blanch tayo dito ng ating veggies. So, meron tayo dito sitaw, talong, tas meron tayong pechay. So, sa sitaw, siguro mga 1 to 2 minutes, okay na yun. Tapos, itong ating pechay, 30 seconds lang siya.
Yung ating talong, mga 3 minutes. Tapos yung puso ng saging, mga 2 to 3 minutes. Pagka ating pinakuluan yan, kailangan natin ilagay yan sa bowl of water na may ice. In that way, masashock siya. Yung residual heat niya ay hindi mag-further continue. Kasi, di ba, sinet aside nyo siya pero mainit pa rin. So, ma-overcook pa rin siya. So, ayan, ating sineset aside to. So, this is an optional step. Kung ako'y magluluto lang na hindi naman pang-vlog, gagawin ko dito, isasaling ko lang to sa pakuluan ng aking kari-kari sauce. Rekta na. Ito kasi dagdag trabaho pa to at arte lang syempre nagbablog ako kaya kailangan ko artehan. Kasi ito meron tayong mantika dito, nagpainit tayo. Ang gagawin natin ay magigisa tayo ng ating dinikdik na bawang. Sa dinikdik na bawang gumamit ako dito ng 6 to 8 pieces. So ayan, ating itong gigisahin hanggang sa umamoy sa loob ng mga 1 to 2 minutes or until mag golden brown siya. Pagkatapos yan isalin natin dito isang large size na sibuyas. So ayan, gigisahin natin hanggang sa parang nagmukhang malanta yung ating sibuyas o yung nagmumukhang translucent. Tapos sasamahan ko rin to ng patis, mga kaibigan. So sa patis gumamit ako siguro suma total ng 1.5 tablespoon dito. So yan ang ginamit nating pampalasa natin. Usually kasi ang kari-kari sauce hindi naman talaga dapat malasa yan. Lasang ano lang dapat yan, lasang mani, yung ano man tawag doon, nutty flavor, pero hindi siya matamis. Kasi kung matamis yan, pwede mo ipalaman sa tinapay. Hindi, joke lang. So ito yung ating pinagpakuluan ng baka. So ito yung ihahalo natin dito para talagang sobrang talagang masarap yung ating kari-kari sauce. Tapos ito, meron tayo dito yung giniling nating peanut butter, siguro 1 and 1/2 cup or 2 cups of giniling na mani ang aking hinalo dito. Ayoko nang dagdagan pa yan, baka tayo ay magtae. So ayan, ganyan lang karami ang aking nilagay dito. Tapos mukha siyang anemic, di ba? So may magic tayo diyan, mga kaibigan, para magmukhang kari-kari talaga yung ating sarsa o yung ating sauce. So ating ito lalagyan ng anato seeds. Hindi natin lalagay yung buto diyan, ha. Kukunin lang natin yung kanyang katas. So sa mainit na tubig inyong ibabad lang yan. Ito kasi yung gawain ng ng tamad yung ginawa ko Ayoko na kasi magtanggal kabit pa mag-strain pa ng anato seeds kasi ideally ang pag-extract niyan meron kang oil na mahina tapos lagay mo yung anato seeds. Lutuin mo yun doon, maglalabas siya ng color niya tapos i-filter mo pa yung yung anato seeds, kukunin mo lang naman yung anato oil So akin ito, ginawa ko shortcut. So wag niyong gagayahin yan, pero kung kayo katulad ko ring tamad magugas-ugas, ganyan na gawin nyo, mga kaibigan. So ayan, nagmukha naman siyang kari-kari sauce kung makikita nyo. Tapos ito, nag-add tayo dito ng isang 1 nor beef cube para kuwang-kuha natin yung umami taste dito. Ayan, mga kaibigan, yung ating kari-kari sauce. Tapos ito, naglagay ako ng slurry of cornstarch. Ang paglagay ko nito ay gradual, meaning to siya pa konti-konti. Dito kasi makikita mo naman na kung lumalapot na at mapoporma mo yung preferred mong texture ng iyong sauce. So, kaya pakonti-konti ang paglagay ng slurry of cornstarch. So, atin na isasalin dito yung ating pinagpalambutan na karne ng baka, yung tuwalya, at saka yung pisking ng baka. Para ma-infuse or maihalo natin yung ating yung katas ng bawang sibuyas, at saka yung peanut sauce. Tapos yun, itapis lang natin dito yung ating na-blanch na vegetables. Yung iba kasi nung vegetables na na-blanch natin, ihahalo ko yun, pang-plating. So, suma total, tapos na tayo magluto dito. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede na kayo mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So, maraming salamat mga repa sa inyong support. Naway huwag kayong magsawang manood ng aking mga videos. So, this is Kuya Nicky again. Just wanna say maraming salamat. Thank you and have a good day.